Magandang araw, Sir Archie. Sa video ito ay papaliwanag ko kung anong kaganapan sa ika-55 at ika-56 na kabanata ng Noli Me Tangere. Simulan natin ito sa kabanata 55 at sa talasalitaan. Ngayon ay nakahanap ako ng 5 matatalinhagang salita sa kabanata 55. Una ay ang alperes. Ito ay pinuno ng mga Guardia Sibil. Sunod naman ay Argos. Ibig sabihin nito ay mapagmanman o tagapagmanman. Sunod ay ang Batingaw. Ito ay ang kampana sa simbahan. Sunod ay Dingas. Nagpapahiwatig ito na may sindi o may apoy pa ang isang bagay. Gulilat. Matinding gulat. Sunod naman ay dadako na tayo sa mga pangunahing tauhan sa kabanata. Narito si Maria Clara, Crisostomo Ibarra, Tia Isabel, Elias, at ang mga Guardia Sibil. Ang kabanatang ito ay naganap sa komedor at sa bahay ni Ibarra. Simula. Sabay-sabay na kumakain ng hapunan sina Kapitang Tiago, Linares, at Tia Isabel doon sa komedor. Ang sabi ni Maria Clara ay hindi siya nagugutom at umupo sa piano kasama si Sinang. Inaantabayanan niya ang pagdating ng isang tao at sinamantala ang sandaling ito para hindi makaharap ang kanyang Argos. Tingnan mo kung hindi lalagi rito ang panakot upong iyan. Ang bulong ni Sinang na itinuro ang kura. Ang kurang sinasabi dito ay si Padre Salvi. Sa ika-8 siya paparito. Iyan may ulol din sa pag-ibig na kagaya ni Linares. Gulilat na napatingin si Maria Clara sa kaibigang patuloy sa pagsasalita. Ngayon naman ay dadako na tayo sa gitnang bahagi ng kabanata. Sa sandaling iyon, tumugtog ng ika-8 ang orasan sa bahay. Ang kura ay kinilabutan at tumupo sa isang sulok. Tumugtog ang batingaw ng simbahan at silang lahat ay tumayo para magdasal na pinamunuan ni Padre Salvi. Si Padre Salvi sa pagkakataong ito ay nanginginig at tila hindi mapakali. Pero dahil may kanya-kanyang iniisip naman ang mga tao, ay hindi nila ito napansin. Pabahagyang natatapos ang dasal nang dumating si Ibarra. Agad na napatayo si Maria Clara at astang sasalubungin siya, pero siya namang pag-ugong ng maraming putok. Napatigil si Ibarra. Ang kura ay nagtago sa likod ng isang haligi. Muling narinig ang putukan sa gawing simbahan na ang kasunod ay sigawan at takbuhan. Sa gitna ng pagkakagulo ay umalis si Ibarra para umuwi sa kanyang bahay. Sa ganang kanya ay umikot ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Parang nawawala ang kanyang tinututungan. Umuugong ang kanyang tenga, ang kanyang paa ay mabigat at walang silbi kung ihahakbang. Alon ng dugo, dilim at liwanag ang naghahalinhinan sa kanyang paningin. Wakas. Sa kalapit na kwartel ay nakikita ang mga sundalong may mga bayoneta ang baril at nagtatalo, kaya't hindi siya napansin ng nagdaan. Nakarating siya sa kanyang bahay at agad na ipinahanda sa kanyang mga katulong ang isang kabayo. Pumunta si Ibarra sa gabinete at kinuha niya ang kanyang mga kagamitan, salapi at isang larawan ni Maria Clara. Nagsukbit din siya ng isang balaraw at 2 revolver at naghanda sa pag-alis. Ngayon, ang revolver dito ay isang uri ng baril. Habang naghahanda siya sa pag-alis, nang sandaling iyon ay 3 malalakas na putok na katok ang narinig sa pinto. Mula sa gawing bintana ay nakita ni Ibarra ang mga Guardia Sibil na nais siyang ikulong. Kumislap ang kanyang mga mata at ikinasa ang kanyang baril. Pero nagbago siya ng isip at pinagbuksan ng pinto ang mga Guardia Sibil. Sinunggaban agad siya ng 3 gwardya at siya din namang nagpahuli sa pagkagusto sigurong huwag makita ng mga sundalo ang kanyang paghahanda sa pagtakas. Sa kabilang banda, nang umalis sa bahay ni Ibarra, si Elias ay mistulang baliw na tumatakbo nang hindi alam ang pupuntahan. Dinaanan niya ang mga bukirin hanggang makarating sa kagubatan na magulo ang isip. Pumasok siya sa mahiwagang lilim ng mga puno at doon ay nagpahinga. Habang nagpapahinga ay bumalik sa kanya ang mga hindi kaaya-ayang mga alaala. Habang nagpapahinga si Elias ay
nakakaalala siya ng mga bagay na hindi kaaya-aya, at habang nagpapahinga ay may nakita siyang parang anino, at ito yung iniisip niyang kapatid niya, at sinundan niya ito na wala sa sariling isip habang naglalakad papunta sa dagat hanggang sa makarating hanggang balikat o leeg niya na yung tubig, at doon lamang siya bumalik sa katinuan. Pagtaas bumalik sa katinuan ay bumalik siya sa pangpang. Matapos magpahinga at kahit papaano ay bumalik sa katinuan, naisipan niyang bumalik sa bayan sa hindi alam na dahilan. Siya ay tumuloy sa bahay ni Ibarra at nabatid ang nangyari sa kaibigan. Matapos malaman ang nangyari ay pumunta siya sa laboratorio o sa gabinete at nabutan pang may dingas ang kandilang iniwan ni Ibarra. Nakita niya ang mga kagamitan na naiwan dito at naisipan niyang ipunin, ihagi sa bintana at ibaon ang mga ito. Nang tumanaw sa halamanan ay nakita niya ang dalawang gwardiya sibil na may kasamang isang auksilyante. Ang auksilyante ay parang isang term lang sa preso. Sa gayoy, binuo niya ang isang plano. Dinala niya ang lahat ng gamit at tumalon sa bintana. Giniba ng mga gwardiya sibil ang pinto at nagtangkok kunin ang mga papel ni Ibarra, ngunit natigilan na magsimula ang sunog. Kung nagtataka kayo kung saan galing yung sunog, doon yung nagsimula sa kandilang may apoy pa na iniwan ni Ibarra. Wala nang magawa pa ang mga gwardiya sibil dahil nagliyab na ang buong bahay. Doon na nagtatapos ang kabanata 55. Ngayon ay dapat sasabihin ko sa inyo kung ano yung dapat ay magbibigay ako ng isang matalinhagang pahayag na makita ko sa kabanata. Pero dahil wala naman akong nakita, ay sasabihin ko na lang sa inyo kung tungkol saan ang kabanata. Ang kabanatang ito ay nagfo-focus sa kaguluhan sa bayan, pagkahuli kay Ibarra, at pagkasunog ng bahay niya. Ngayon naman ay dadako na tayo sa kabanata 56. Magsisimula ulit tayo sa talasalitaan. Una, ang nakita kong salita ay nangangabo-ngabo o nabulabog. Sunod naman ay Santisima Trinidad. Ang kahulugan niya talaga ay Holy Trinity, pero ginamit siya sa kabanatang ito na ang kahulugan ay ang isa ay naging 3. Humahangos ay hinihingal o naghahabol ng hininga. Sunod naman ay Campo Santo. Ito ay tawag nila sa sementeryo. Sunod naman ang kondenado. Ito yung mga taong nahatulan o nasabing may kasalanan. Mga pangunahing tauhan sa kabanata. Nandito si Manang Puti, Manang Rufa, asawa ni Manang Puti, katulong na babae, Direktor Silio at si Elias. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay ang bayan, taniman at sakristiya. Simula. Kinabukasan, bakas pa rin ang takot sa taong bayan dahil wala ni isa ang nakikitang naglalakad sa kalsada. May isang batang naglakas loob na magbukas ng bintana para magmasid sa pangyayari sa labas, ngunit agad din itong isinara. Sinundan naman ito ni Manang Puti. Siya'y tumingin sa malayo na ikinunot ang kilay, nagmumog, ibinugang malakas ang laman ng bibig at pagkatapos ay nag-antanda. Sa katapat na bahay ay nagbukas din ng bintana si Manang Rufa. Ang dalawang matanda ay sandaling nagtinginan, nagngitian, nagsenyasan at muling nag-antanda. Matapos mag-antanda ay nag-usap ang dalawa tungkol sa pangyayari sa nagdaang gabi. Sunod-sunod na nagbukas ang iba pang bintana at dumugaw ang iba't ibang mukha. Nagbatian sila at nagbigay ng kanilang mga haka-haka. Sa liwanag ng umaga naman di magiging maganda ay natanaw sa malayo ang mga sundalo na magugulo ang pabalik-balik dito, na parang mga aninong nangangabo-ngabo. Unti-unting napupuno ang mga lansangan, una muna yung mga hayop, sunod ang mga kabataan, ang mga kababaihan na kunwari nagdarasal para sila ay hayaang maglakad ng mga sundalo, at ang uli ay mga kalalakihan.
Matapos ang 15 minuto ay iba't ibang usapan ang kumalat. Gitna. Ang pagdating ng mga kwadrilyero na may dalang isang bangkay ay isang pinag-ubrang papag at sinundan ng isang sibil ay nakasindak sa madla. Hinula-hulaan ng isang usisera ang taong iyon. Dumami pa ang bilang ng mga patay at siya ay naging 3 na kagaya ng Santisma Trinidad. Pagkatapos ay dumami pa ang mga patay at naging 38 na. Nang ika-7 at kalahati, nang dumating ang iba pang sibil galing sa iba pang kalapit, ang mga balita ay maliwanag na at isinalaysay pa ang ibang pangyayari. Pagkatapos magsalaysay ng lalaki, ay nag-usap ang mga taong nakarinig, kabilang na dito si Manang Puti at ang kanyang asawa. Ang iba'y naaawa at iba naman ay hindi. Tulad ni Manang Puti, nang tanungin siya kung hindi ba siya naawa, ay sinabi niyang hindi dapat kaawaan ang mga ekskomulgado dahil sabi ng mga kuray isang pagkakasala at ang maawa sa mga kaaway ng Diyos. Sa kalagitnaan ng pagtatalo, ay may isang katulong na babae na humahangos at namumutla, na nakaputol sa usapan. Sinabi niyang mayroong isang nagbigti sa kabilang looban. Ipinaliwanag ng babae kung paano niya nakita ang isang nagbigti sa taniman. Pinuntahan naman ito ng taong bayan. Nang makarating sila ay sa kinaroroonan ng nagbigti, ay siniyasat nila ito at sinabi ng matandang lalaki na hindi nila yan dapat galawin hanggang wala pa ang mga may kapangyarihan. Sabi ng isang babae ay ipagdasal nila ang kaluluwa na nakabitin, ngunit sinabihan lamang siya ng hangal at erehe ni Manang Puti. Sinabi nito na isang paghalay sa Diyos ang ipagdasal ang isang kondenado. Nang may kalahating oras ay nagdaan ay dumating ang isang alguasil, ang Direktor Silio at 2 kwadrilyero. Tinanggal nila ang bangkay sa pagkakabitin at inilagay sa isang papagpapagan. Samantala na may isang taga-bukid at ang tumingin-tingin sa bangkay at sa lubid. Ipinahiya at kinutya lamang ito ng Direktor Silio, kaya na may iniwan ng taga-bukid ang lugar na iyon at pumunta sa simbahan at ipinagtanong ang sakristan mayor. Sinabi sa kanyang natutulog pa ang sakristan mayor, ngunit ang sagot niya ay aantabayanan kong magising. Ang taga-bukid ay naupo malapit sa natutulog at handang maghintay. Pero nalaglag ang pera nito kaya hinanap niya sa ilalim ng silyo ng sakristan mayor sa tulong ng isang kandila na dahilan upang magising ito. Sinabi ng taga-bukid na nais niya lamang magpamisa na tila ba humihingi ng tawad. Sinabi ng bulag na naubos na ang lahat ng misa at tinanong ang taga-bukid kung tungkol ba sa kaluluwa sa purgatorio ang kanyang ipagmamisa. Ang sagot ng taga-bukid ay hindi po, sabay abot ng piso. Bago lisanin ang sakristiya ay sinabi nitong patungkol sa taong malapit na mamatay ang kanyang ipapamisa. Nagbubuntong hininga nitong sinabi ang mga katagang, "Nahuli ko sana kagabi." Samantalang inaalis ang tapal at umunat para manumbalik ang tunay na mukha at tindig ni Elias. Wala ulit akong nahanap na matalinhagang pahayag, kaya naman sasabihin ko na lang ang importanteng parte ng kabanata. Ang importanteng parte ng kabanata ay yung pagpapanggap ni Elias bilang isang taga-bukid kasi pag binasa, nagbibigay ito ng kagalakan o kuryosidad sa mga mambabasa at ito yung naging dahilan para magpatuloy sa pagbabasa. At ayun, basahin yung kasunod na kabanata.